Isa pong madugong insidente ng pamamaril mga igan, nag-amok at walang habas na namaril ang isang lalaki sa barangay Tabon, 1 sa Kawit, Cavite. 7 sibilyan, kabilang ang ilang bata ang namatay habang di bababa sa 11 ang sugatan. Patay rin ang suspect matapos makaengkwentro ng mga pulis. Saksi si Ian Cruz. Sa litratong kuha ng isang naglakas loob na residente, kitang may hawak na kalibre 45 baril si Ronald Bae alias Bossing at ang kasama niyang si alias John Paul. Kinunan nito sa gitna ng walang habas sa pamamaril ni Bae sa barangay Tabon 1 dito sa Kawit, Cavite. Batay sa kwento ng mga nakasaksi, bandang alas 9 raw ng umaga, umalis ng kanyang bahay dito rin sa barangay si Bae. Una niyang pinuntahan ang kalapit na bahay kung saan binaril niya ang 27 anyos na si Maricel Pahal na nooy naglalaba. Naiwang sugatan si Pahal. Pagkatapos ito, pumunta si Bae sa bandang likod ng kanyang bahay kung saan nakatira ang pamilya Kaimol. Ilang bata ang kanyang dinatnan pero pinagbabaril pa rin ang mga ito. Patay ang 7 taong gulang niyang inaanak na si Micaela Andrea Kaimol. Ito, hindi pang may ano ng mga bata rin. Kasi wala na eh. Hindi ko na kaya. Niraratrat na ako eh. Pag babalikan ko sana mga bata, wala na eh. Pagkatapos, nagtungo si Bae sa tapat ng kanyang bahay at pinagbabaril ang residenteng si Alberto Fernandez. Gayon din ang aso nito. Patay si Fernandez. Mula rito, naglakad si Bae patungo sa isang kalapit na eskinita. Pinasok ang mga bahay rito at bawat makursunadahan umano, pinaulanan niya ng bala. Kabilang sa mga nasawi sa lugar na ito, ang batang si John Monica de Vera at ang buntis niyang ina na si Rhea. Sinisipa po nila yung pinto, tapos pumasok si Bossing at saka niratrat nila yung pinsa namin dyan. Hindi na po namin alam kasi nagtakuman na kami doon. Di pa nakontento sa eskinita, dumiretso ang suspect sa Tanib Street na main road ng barangay. Sabi ng mga residente, tuloy raw ang kanyang pamamaril hanggang umabot siya sa maliit na talipapa ng barangay kung saan patay sa pamamaril sina Boya Toledo, Irene Funelas at Aldrio. Sa pamamaril, kasama ni Bae si alias John Paul na siya umano nagre-reload ng bala tuwing nauubusan si Bae. Kada ubos ng magazine, Nakita nyo? bibigay sa kanya yung magazine, tapos lalagyan niya ng laman. Iabot niya ulit yung pagkatapos. Ganun karaming magasin. Marami. Ilang magasin dala nila? Hindi ko lang matansya, pero marami kasi marami siyang dalang bala. Nasa bag ba? Bulsa. Inabot daw ng 30 minuto bago nakatanggap ng ulat ang pulisya na agad rumesponde at nakabarilan ang suspect malapit sa bahay nito. Ayon sa mga pulis, alas 9:42 ng umaga nang duguang bumagsak si Bae na binawian ng buhay kahit pa sinubukan umanong dalhin sa ospital. Nang ma-recover ang Colt 45 na baril ni Bae, isang bala na lang ang natira sa kanyang magazine. 14 na basyo at 5 slag naman ang na-recover ng soko sa lugar. Kasunod ng barilan, napag-alamang nakatakas na pala si John Paul. Pinasok ng mga pulis ang bahay ni Bae, pero wala rito si John Paul. Sa halip, mga drug paraphernalia ang nakuha rito. Hinala ng Cavite Police, ang magdamag na inuman daw ng dalawa ay may kasama pa umanong pagdodroga. 45 live ammunitions ng M16 rifle din ang na-recover sa bahay ni Bae. Gayon din ang permit to carry para sa M16 ng suspect. Pero sino nga ba si Bae at anong nagtulak sa kanyang mamaril na mga kapitbahay? Noong nakaraang eleksyon, tumakbo pa raw bilang barangay captain si Bae, ngunit hindi nanalo. Nag-aalaga rin daw siya ng mga manok, pero maiba pa umanong gawain ang suspect. Ayun ang dumadating yung report sa amin, meron siyang history of drug use and drug pushing. Matagal na sa list namin yan, pero lumipat siya dito eh. Matagal na hindi umuwi, bigla na lang umuwi ng bagong taon. Tapos ito na, nangyari na itong nagwala siya. Batay sa pagtatanong ng mga pulis sa mga residente, may problema raw sa pamilya ang suspect. Meron siyang problema sa pamilya. Parang na-depress siya during the holiday season. Siguro dahil hindi niya kasama yung pamilya niya. At kagabi pa lang daw, nag-start na siyang minom ng alak. Mula rito sa Kawit, Cavite, ako si Ian Cruz, ang inyong saksi.